Find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. We would have to oppose. It will be in violation, Your Honor, of the impeachment court's directive that was given last week, insofar as the identities of the witnesses and as well as the order of the presentation. Number two, Your Honor, it will be, again, as mentioned by Senator Judge Cayetano, a violation of the 5-day notice rule. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense na naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Kaya napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Pinalagan ng ilang senator judges ang hirit ni NBI Director Melvin Matibag na agad paharapin sa impeachment court dahil sa nakatakda nitong biyahe sa abroad. Si Angel Pastor sa detalye live. Angel, magandang gabi. Yes, Jane, pumalag ang ilang senator judges sa hiling ng prosecution panel na maisingit si NBI Director Melvin Matibag sa witness stand ngayong linggo. Giit naman ng impeachment court na base sa mga naging manifestations ng prosecution noong mga nakaraang linggo ay wala silang hiling na sabina para kay Matibag at iginiit na hindi pa ito obligado na humarap sa korte. Bago pa man magsimula ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto, hiniling ng prosecution panel na mauna ng tumistigo sa July 14, Martes, si NBI Director Melvin Matibag matapos ang pagtestigo ng kanilang ikalawang witness nitong Lunes. Nakatakdang humarap sa Martes sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Batay sa liham ni Matibag, kailangan umano nitong dumalo sa isang regional convention sa Thailand. Dahil dito, hiniling nitong maisalang siya sa witness stand sa mas maagang petsa. Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026 from NBI Director Melvin A. Matibag requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. Ngunit pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kahilingan ng prosekusyon. Ayon kay Cayetano, hindi ito magiging patas sa mga senator judges na kinailangang kanselahin ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa upang unahin ang impeachment trial. Giit pa niya, magiging masamang precedent ang pagbibigay ng espesyal na konsiderasyon sa isang testigo. Find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. Nilinaw naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na wala pang inilalabas na sabina laban kay Matibag kaya hindi pa ito obligado na humarap sa impeachment court. Tutol din ang defense panel sa hiling ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Mark Vinluan, labag ito sa rules ng impeachment court, particular sa 5-day witness rule. Maaari rin anyang maapektuhan ang karapatan ng depensa na makapaghanda para sa cross-examination ng mga testigo. We would have to oppose. It will be in violation, Your Honor, of the impeachment court's directive that was given last week, insofar as the identities of the witnesses and as well as the order of the presentation. Number two, Your Honor, it will be, again, as mentioned by Senator Judge Cayetano, a violation of the 5-day notice rule.
Sinang-ayunan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging pahayag ni Senator Judge Cayetano. Ayon kay Gatchalian, ang biglaang pagbabago sa schedule ng mga testigo ay may epekto sa paghahanda ng bawat panig. Hindi rin anya ito makatarungan sa mga senator judges na ginugol ang kanilang weekend sa pagre-review ng mga dokumento, paghahanda para sa cross-examination at ang pag-aaral ng presentasyon ng mga testigo batay sa naunang itinakdang schedule. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense ang naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Kaya napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Samantala, hiniling ng defense panel na mabigyan sila ng kopya ng imbitasyon ni Matibag sa nasabing forum upang mapatunayan ang dahilan ng kahilingan nito. Inatasan din ni Presiding Officer Escudero ang House Prosecution Panel na isumite sa impeachment court ang liham at iba pang kaugnay na dokumentong ipinadala ni Matibag. Jane, pasado alas 8 ng gabi natapos ang day 4 ng impeachment trial at bago mag-adjourn ay iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipatawag si Matibag sa susunod na Lunes alas 2 ng hapon para tumestigo at kung hindi naman matapos ang cross-examination sa araw na iyon ay sinabi ni Gatchalian na pwede naman siyang ipatawag ulit pagkatapos ng kanyang official travel sa Thailand. Jane. Maraming salamat, Angel, sa iyong live report. 2 beses napuna ng mga senator judges ang mga typo o typographical errors sa mga dokumentong iprinisinta ng ikalawang witness ng prosecution panel sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar para sa report. Naging sentro ng pagtatanong ng ilang senator judges ang mga mali sa mga dokumentong iprinisinta na ikalawang witness ng prosecution sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Humarap sa witness stand ang dating NBI Cybercrime Chief na si Attorney Jeremy Lotoc. Isa-isang inusisa ng Senate Impeachment Court ang mga dokumento at ebidensyang kanyang iprinsinta. Unang pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang isang dokumento nagsasaad na nagbitiw raw si VP Sara bilang kalihim ng Department of Justice o DOJ. Sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor. Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Sunod namang kondisyon ni Senator Judge Amy Marcos ang isa pang hindi tugmang petsa sa timeline ng investigasyon ng NBI. Lumabas sa pagdinig na may petsang November 6, 2024 ang sabpina para sa ilang media personnel. Samantalang November 23, 2024 na ginawa ni VP Sara ang online media briefing kung saan niya binigkas ang mga pahayag patungkol sa Pangulo at First Family. Ipinaliwanag naman ng witness na si Attorney Lotoc na typographical error lamang ang petsa nakasaad sa sabpina at dapat ay December 11, 2024 ito. Sabina, Duchess Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance mo, tinatanong yung date ng sabina. Date ng sabina, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Attorney Lotoc, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung sabina? Hindi po. What are you looking at? The sabina or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotoc? Sabina, Your Honor. So the sabina is dated November 6. Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your 6. affidavit Ikaw ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh.
Samantala, sinabi naman ni Presiding Judge Chis Escudero na hayaan na lamang ang mga dokumento ang magsalita para sa kanilang sarili dahil ang mga ito raw ang pinakamainam na ebidensya sa usapin. Anyway, Senator Judge Marcos, let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit. Kabilang ang consistency sa mga petsa sa masusing inihimay dito sa Senate Impeachment Court. Bahagi yan ng pagtitimbang sa credibility ng mga witness at mga dokumentong ipinipresenta laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News.